Magandang araw! Ako si Binibining Michelle Bidig, ang guro nyo sa Pilipino. Ngayong araw ay mapapanood natin ang isang epiko na may pamagat na Si Tuwaang at ang Dalaga ng Buhong na Langit. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kulturang Bagobo sa Pilipinas. Ang epikong ito ay nagbibigay ng mahalagang pananaw sa buhay, paniniwala at mga tradisyon ng mga Bagobo. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa epikong ito, hindi lamang natin nabibigyan ng halaga ang kasaysayan ng mga Bagobo, kundi nagiging bahagi tayo ng kanilang patuloy na pag-aalaga sa kanilang pamana. Ang Si Tuwaang at ang Dalaga ng Buhong na Langit ay hindi lamang isang kwento ng mga bayani, kundi isang salamin ng kanilang pananaw sa buhay at sa mundo. Tara at panoodin natin. Sa kaharian ng Kuwaman, may isang lalaking nagngangalang Tuwaang. Tinawag niya ang kanyang kapatid na si Bai. Lumapit si Bai at ito ay nagdala ng nganga. Ang magkapatid ay ngumuya ng nganga. Sinabi ni Tuwaang na may dalang mensahe ang hangin na pinapupunta siya sa kaharian ni Batooy, isang bayani. Sapagkat may dalagang dumating sa kaharian, ngunit hindi siya nakikipag-usap sa mga kalalakihan doon. Kaya pinatawag ng isa sa mga kalalakihan ang hangin para ipatawag si Tuwaang. Hindi pumayag si Bai sa gagawing paglalakbay ni Tuwaang. Kinakabahan si Bai sa maaaring mangyaring masama kay Tuwaang, pero hindi nakinig si Tuwaang sa sinasabi ni Bai. Agad-agad na naghanda si Tuwaang at isinuot ang kanyang mga armas. Kinuha niya ang kanyang sibat at kalasag at tinawag ang kidlat upang dalhin siya sa lugar ng pinanggayungan. Pagkarating doon ay bumisita siya sa bahay ng binata ng pangabukad. Sinamahan siya ng binata ng pangabukad sa kanyang paglalakbay. Sila'y nakarating sa tahanan ni Batooy. Humiga si Tuwaang sa tabi ng dalagang nagbalita sa kanya at kaagad na nakatulog. Bumunot ang dalaga ng isang buhok ni Tuwaang na nakalawit. Nagsalita ang dalaga at nakilala na nila ang isa't isa. Ang dalaga ay ang dalaga ng buhong na langit. Tumakas siya at nagtatago mula sa binata ng pangumanon, isang higante na may palamuti sa ulo na abot ang mga ulap. Gusto siyang pakasalan ng binata, ngunit tinanggihan niya ang alok. Nagalit ang binata at sinunog ang bayan ng dalaga. Sinundan niya ang dalaga saan man siya mapadpad at sinunog niya ang mga bayan na pinagtataguan ng dalaga. Kaya naghanap ang dalaga ng pagtataguan sa mundong ito. Pagkatapos magkwento ang dalaga kay Tuwaang, dumating bigla ang binata ng pangumanon. Balot ng apoy at pinagpapatay niya na ang mga tao sa kaharian ni Batooy. Naglaban si Tuwaang at ang binata ng pangumanon gamit ang kanilang mga sandata. Ngunit magkasinlakas silang dalawa at nasira ang kanilang mga sandata. Tinawag ng binata ng pangumanon ang kanyang patung, isang mahabang bakal. Ito'y kanyang ibinato at pumulupot kay Tuwaang. Lumiyab ito, ngunit itinaas ni Tuwaang ang kanyang kanang bisig at namatay ang apoy. Tinawag ni Tuwaang ang kanyang patung at ibinato sa binata. Lumiyab ito at namatay ang binata. Pagkatapos ng labanan ay binuhay niya ang mga namatay na tauhan gamit ang kanyang laway. Dinala niya ang dalaga sa kanyang bayan sakay ng kidlat. Ikwinento ng Gungutan na nakita niya sa kanyang panaginip na darating si Tuwaang sa Kawkawangan. Inalok naman ni Tuwaang ang Gungutan na sumama sa paglalakbay niya. Tinanggap naman ito ng Gungutan at tumuloy na sila sa paglalakbay. Nakarating si Tuwaang at ang Gungutan sa kasal. Dumating ang binata ng panayangan na nakaupo sa gintong salumpwit, ang binata ng liwanon, ang binata ng pagsikat ng araw at ang binata ng sakadna, ang ikakasal na lalaki at ang kanyang 100 tagasunod. Nakiusap ang binata ng sakadna na linisin ang mga kalat sa kasal.
o ang mga hindi imbitado o kailangang bisita. Ngunit sinagot naman siya ni Tuwaang na may pulang dahon o mga bayani sa okasyon. Nagsimula ang mga unang seremonya ng kasal. Binayaran ng mga kamag-anak ng mga sabakan, mga bagay para sa babaeng ikakasal at mga nakabalot na pagkain na inaalay ng kamag-anak ng lalaking ikakasal ng babaeng ikakasal, hanggang may naiwang 2 hindi mabayaran. Umamin ang binata ng sakadna na hindi niya kayang bayaran ng 2 bagay, pero tinulungan siya ni Tuwaang gamit ang paglikha ng isang sinaunang gong bilang kapalit sa unang bagay at gintong gitara at gintong bansi o gintong plauta sa pangalawang bagay. Lumabas ang dalaga ng Munawon, ang dalagang ikakasal, para magbigay ng nganga sa lahat ng bisita. Pagkatapos niyang bigyan ng lahat ng panauhin ng nganga, umupo siya sa tabi ni Tuwaang. Nagalit ang binata ng sakadna. Hinamon ng binata si Tuwaang sa labas ng bahay. Ang gungutan samantala ay nakapatay na ng mga kasama ng binata hanggang sa 6 na lang ang natira. Nakipaglaban ang 2 sa 6 na kalaban hanggang natira na lamang ay si Tuwaang at ang binata ng sakadna. Binato ng napakalakas ni Tuwaang ang binata at lumubog siya sa lupa at nakita niya ang isa sa mga tagapagbantay ng mundong ilalim. Bumalik agad sa mundo ang binata at itinapon naman si Tuwaang sa mundong ilalim, kung saan nakita rin niya ang tagabantay rito. Nalaman ni Tuwaang ang kahinaan ng binata at pagkalabas niya roon, kinuha ang gintong plauta na nagtataglay ng buhay ng binata. Dahil mas ginusto ng binata na mamatay kesa mapabilang sa kampo ni Tuwaang, sinira ni Tuwaang ang plauta at ang binata ay unti-unting namatay. Inuwi ni Tuwaang ang dalaga sa Kuwaman, kung saan siya ay naghari habang buhay. Wakas. Si Tuwaang at ang dalaga ng buhong ng langit, epiko ng Bagobo. Muli, ako si Binibining Che at huwag kalimutang isubscribe ang aking YouTube channel para sa mga susunod na aralin sa Pilipino. Paalam! Hanggang sa muli! Sanggunian Pilipino, Ika-8 Baitang, Unang Markahan, Module 10, Si Tuwaang at ang Dalaga ng Buhong na Langit, Unang Edisyon 2020.